Ang mga tao nung araw, alam nyo, akala nila, kahit ngayon, akala ng mga tao na sa pamamagitan nila, makakaligtas sila. Wala naman kaming ginagawang masama, eh. Mabubuti ginagawa. Hindi nila nalalaman na napakapalad natin ngayon. Kasi nabuhay tayo sa ilalim ng grasya at habag. We are saved by faith, by grace. Naawa ang Diyos sa atin, binigyan tayo ng kahabagan, kaya tayo niligtas. Kaya ang buhay natin ngayon, nasasalig lang sa Diyos. At mapalad tayo. Kasi tinawag tayo, binigyan tayo ng Espiritu Santo na siyang grasya. Ang grasya ng Diyos ay yung Espiritu Santo binibigay. Pero hindi pa nila naiintindihan na grasya lang ang lahat, awa lang ang lahat eh. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Wala nga makita ang Diyos na pwedeng ialay sa krus para mamatay. Kaya siya gumawa ng paraan, naging tao si Kristo. Wala kahit sino tao. We all fall of the short of the glory of God. For all have sinned. Lahat makasalanan, lahat nagkulang. So hindi ka pwede magyabag na kaya ko nagagawa ito kasi ang lakas ko. Hindi. Kaya mo nagagawa yan, nasa iyo Espiritu Santo gumagawa. 1 Corinthians 15:10. Dadapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sapagkat bagkus malabis ako nagpagal sa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa atin. So hindi tayo ang gumagawa ng lahat ng mabuting nagagawa natin. Pag binasusunod tayong Word of God, hindi ikaw yan. Ang Espiritu Santo gumagawa sa iyo sa pamamagitan niya. Binigay sa atin ng Espiritu Santo ng Diyos para mailigtas tayo. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Walang taong pwedeng ituwid ang sarili niya. Walang taong pwedeng baguhin ang sarili niya. Apart from me, you cannot do anything. Sabi ng Jeremiah 13:23 ang ganito. Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? O ang leopardo ng kanyang baki? Kung magkagayon, makakagawa naman kayo ng mabuti na bihasa sa gumawa ng masama. Kaya bang baguhin ng Ethiopia yung balat niya? Yung itim, papuputiin niya? Yung bang leopard, kaya ba niyang tanggalin yung patsi niya at palitan ng guhit-guhit na gawing zebra? Wala. Wala sa taong pwedeng makapagtuwid. Tayo lahat ay baluktot. At ang baluktot, hindi maitutuwid. Maliban na lamang kung mananampalataya at ang Diyos ang gagawa. Kaya natin tayo hindi na baluktot ngayon, matuwid na. Ang Diyos ang gumawa, ginawa tayong matuwid. Kasi ang baluktot hindi na matutuwid. Sabi sa Ecclesiastes. At ang kulang hindi mabibilang. Ecclesiastes 1:15. Ang baluktot ay hindi matutuwid. Ang kulang hindi mabibilang. So, tayong baluktot tayo nung araw, anak tayo ng demonyo, hindi tayo pwedeng maituwid ng sarili natin. Kaya naituwid tayo, ang Diyos ang nag-intervene. Alam ng Diyos na tayo magiging mananampalataya, kaya tinawag tayo, pinili tayo, binigyan tayo ng espiritu ng pananampalataya. Ang espiritu ng pananampalataya ang ibinigay niya, yun yung tunay na pananampalataya sa Diyos. At ibinigay sa atin ng Espiritu Santo mananahan para magawa natin ang gagawin ng Diyos. Kasi ginawa na ng Diyos ang lahat. Siya na ang gumawa ng lahat. Siya na ang nagpasa ng ating krus. Ang gagawin lang natin, manampalatayang tapat hanggang wakas. Upang makamit natin ang pangako ng kaligtasan na libre, it is a free gift. Awat habag lang. Kaya sabi sa Hebrews 4:16 ng ganito. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magtamo ng awat, makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hindi lang sa panahon ng pangangailangan, kahit walang pangangailangan, lumapit tayo na may pananampalataya sa luklukan ng awa. Kasi awat habag lang talaga. Kaya tayo nabubuhay ngayon, binubuhay pa tayo ng Diyos. Kaya tayo humihinga, pinahihinga pa tayo ng Diyos.
Kaya tayo nakakakain pa, pinakakain pa tayo. So siya ang gumagawa ng lahat ng bagay sa atin. All expenses is paid because of that faith. Hindi pwedeng maituwid ng tao ang kanyang sarili. Sabi sa Jeremiah 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi mo kayang ituwid ang buhay mo. Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Nag-intervene lang ang Diyos kasi mapalad tayo. Buti na buhay tayo ngayon sa ilalim ng awat habag. Paano kung nabuhay kanong panahon ng kautusan? Pag mahirap ka, hindi ka na makapag-aalay ng hayop nun. Ang kaligtasan nung sa kautusan, sa mayayaman Yung mahihirap, paano na? Ngayon, walang mayaman, walang mahirap. Mas mapalad pa nga yung mahirap Kasi nandun ang Diyos sa mahihirap, hindi sa mayayaman. Kasi napakahirap pumasok ng mayaman sa langit. Hindi naman nila pwedeng bilhin yun. Yun ang ginawa ng mga Catholicism. Nagnegosyo na pwedeng bilhin ng kaligtasan. Alam niyo ba yung indulhensya, yung indulgence? Meron yan sa Catholic Magbabayad ka muna gusto mo ba special or regular? Pagpe-pray natin yung nasa purgatorio para dalhin na sa langit. Negosyo. Kaya ang mga Pilipino sasabi, ayun na naman, magdidilihensya na naman. Galing yun sa word na indulgence. Indulhensya. Nakita mo, meron sinasabi tayo na, ayan, magdidilihensya na naman yan. Galing yun doon sa word na indulgence, indulhensya. Naninegosyo nga. Pinuhin mo, pwede ka pang makapasok sa langit. Kung ikaw ay nasa purgatorio, ipagpe-pray ka lang. Anong gusto mong prayer? Yung mabilis? Yung special para sa langit ka na kaagad. Hindi ka na magtatagal sa purgatorio. So, gumawa sila ng maraming paraan para magnegosyo. Ginawa lang negosyo si Kristo. Hindi nila nalalaman na lalo silang napapahamak sa mga ginagawa nila. Ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay sa atin. Ezekiel 36:27. 26:37. Kaya tayo nagpapakabanal dahil may Espiritu Santo nagpapabanal. Tandaan niyo yan, Walang pwedeng makagawa ng mabuti. Ang Diyos lang. Apart from me, you cannot do good things. Tandaan natin na lahat tayo makasalanan. Pinagpaalala tayo ng Diyos na inalala niya galing tayo sa alikabok. Tinakpan niya at nilinis ang lahat ng kasalanan. Kaya mapalad yung hindi ibinibilang ng Diyos ang kasalanan. Kaya mapalad tayo All expenses paid. Ang gagawin mo lang, manampalataya kang lubot. Maging tapat ka sa pananampalataya para hindi ka lisanin ng Espiritu Santo. He is the author and the finisher of our faith. Ibinigay yung mga aaliw sa atin. Aaliwin tayo sa dami nating hirap, problema, tiisin, lahat ng kapigatian. Aaliwin tayo ng mga salita ng Diyos. Ito ang ginawa ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Ang Diyos ang gumawa nito, kaya tayo nakakasunod, pinasusunod tayo. Kaya tayo nakakalakad sa pananampalataya, pinalalakad tayo. Ang Diyos ang lahat ng gumawa. Basahin natin. Ezekiel 36:26-27. Bibigyan ko din naman kayo ng bagong puso. O binibigyan tayo ng bagong buhay. Kasi ang puso ay dinadaluyan ng buhay. Pag sinabi sa Bible na puso, buhay yun. Binago ang ating mga buhay. Katulad ko, ako ang magpapatotoo Tinesting kong baguhin ang sarili ko, hindi ko na bago Tinesting kong huwag manigarilyo. Natiis ko hanggang 3 buwan, nanigarilyo uli ako. Tinesting ko hindi na dumurog, 3 buwan, sigarilyo hindi. Balik na naman ako sa dati. Adik ako sa lahat Adik ako sa babae, sa sugal, sa durog. Lalo-lalo na yung sugal. Yan ang pinakamahirap talagang awatin. Yung sigarilyo, alak, tsaka durog, naaawat ko pa 3 buwan Pero yung pagsusugal, minsan hindi ko naawat yun mga kapatid. Iba kasi yung sugal Nagsisikret ang utak natin ng endorphins, dopamine, serotonin, oxytocin na nagpapasaya sa buhay ng tao yun. Kaya yung mga umiinom ng alak, pag may problema, bakit? Yun ang substitute sa endorphins Yung alak ang nagiging endorphins, saka dopamine, oxytocin. Pag wala na yung tama ng alak, balik na naman siya sa dati. Puno-puno na naman ang problema. Pag lasing, nakakalimutan ng problema. Tayo hindi Ang Diyos ang magsosolve ng problema natin.
ibibigay natin sa Diyos ang lahat ng problema. Siya na bahala sa atin. All expenses paid. Magtiwala ka lang sa Diyos. Huwag kang matakot. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Renewed spirit. A new spirit. Hindi na suwail na spirit ng tao. Matuwid na espiritu ng tao na. Hindi yung mga tulad nung sa ilalim, doon sa Hades, mga suwail na espiritu natin, yung bumaba si Kristo doon eh. Tayo hindi na, inalis na, binago na yung spirit natin. Spiritually minded na tayo. Binago, pinasigla, pinaunlad ng espiritu natin. Kaya nakakasunod na tayo sa Diyos. Nakakatira na ang Espiritu Santo sa espiritu natin. So, ang Diyos ang gumawa nun. Wala tayong ginagawa pa dito ha. Ang gagawin lang natin, yung maging matapat sa pagsunod sa pananampalataya. Yun ang gagawin natin. Pero lahat na, sinangkapanan ng Diyos ang lahat eh. Wala kang kakatwiran sa Diyos. Panginoon, kaya hindi ako, hindi, may Espiritu Santo ka. Panginoon, kaya hindi ako nakasunod. Binigyan kita ng Espiritu ng pananampalataya. Panginoon, hindi. Binigyan kita ng bagong Espiritu. At sunod, ito pa. At aking aalisin ang bagong puso sa inyong katawan. Aalisin niyo yung dating pagkatao. Ipinako sa krus. So wala na tayong dating pagkatao, hindi na kumikilos yun by faith. Kaya magtiwala kang bago ka. Pag hindi ka naniniwalang bago ka, luma ka pa. Pagtiwalaan natin yung ginawa ng Diyos, hindi yung ginawa mo. Wala tayong magagawa eh. Yung ginawa ng Diyos, ang pagtiwalaan natin, yung ginawa niya, paniwalaan natin. At aking aalisin ng batong puso sa iyong katawan at aking bibigyan kayo ng isang pusong laman, sensitive heart. Isang pusong laman, madaling makaunawa ng kalooban ng Diyos. Madaling maawa, madaling mahabag, madali siyang magsisi sa mga kasalanan niya. Sensitive na siya. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. Gawa ng Diyos yun. Ibibigay ang Espiritu Santo sa loob natin. Bakit? Na-renewed na yung spirit natin. Justified na. Hebrews 12:23. Sa iglesia ng mga pangalan na ang Espiritu justified. Pag hindi ma-justified o maboborn na ganun sa tao, hindi pwedeng dalan pumunta sa kanya ang Espiritu Santo. Kaya never tumira ang Espiritu Santo sa unbeliever. Tumitira lang ang Espiritu Santo sa na-born na, born in the Spirit na, may Espiritu na lang, magaling na sa langit. Pwede na pumunta ng langit. Pag hindi pa naboborn, hindi ka makakapunta sa langit. Kasi ang pwedeng umakyat, yung bumaba. Ang bumaba sa atin, yung Espiritu ni Adan eh. Suwail na Espiritu, nahawa tayo sa karumihan ng sanlibutan. Kaya kailangan maborn again ng lahat ng tao. Isilang na muli. Kapag hindi ka naisilang na muli sa panahon natin, hindi ka maliligtas. Kasi mapalad tayo, nasa ilalim tayo ng awat habag. By the grace of God, we are saved through faith, not in our works. Hindi yung gawa na kabutihan natin, hindi kung ano ang ginawa ng Diyos, at itutuloy ko pa kung ano ginawa ng Diyos. At ilalagay ko ang Espiritu sa loob nyo, at palalakarin ko kayo na ayon sa aking palatutunan. Sino magpapalakad sa atin? Ikaw, hindi. Ang Diyos, palalakarin ka. So lalakad ka sa pamamagitan ng Espiritu Santo, hindi ikaw. Ang Diyos ang magagawa ng paglakad sa pagsunod. Kaya pag ikaw nakakasunod ka, pasalamat ka agad sa Espiritu. Lord, salamat na nakasunod ako sa salita mo. Hindi ako ito. Maging mababa tayo. Ako kaya ako nagagawa ang pagsunod sa iyo. Hindi ako ito. Binasa ko yung 1 Corinthians 15:10. Dahil sa kahabagan ng Diyos, ay naging malabis ang aking pagkakas. Pero hindi ang grasya ng Diyos. Sabi ni Pablo. Naintindihan ni Pablo kung ano ang sekreto ng Diyos na ipahayag sa kanya, malalalim na kapahayagan. At kayong palalakarin sa aking mga palatuntunan. So lahat ng kautusan ng Panginoong Hesus, masusunod natin. Pag hindi natin nasunod, okay pa rin sa Lord Diyos, hindi naman natin sinasadya. Inaalala niya, alikabo kasi tayo. Ang tinitignan Diyos sa atin, yung perfect faith ng puso natin. Kaya ang hinahanap ng Diyos, hindi naman yung matutuwid eh. O yung mababait, hindi. Ang hinahanap niya, mga makasalanang magsisisi. Kasi yung matutuwid at mababait, hindi naman maboborn na ganyan eh. Sasabihin, hindi naman ako gumagawa ng masama. Wala naman ako tinapakan tao. Hindi naman ako masama. Mabait ako. Kita mo, may self-righteousness na paano papasok sa langit? Ay, mabait pala. Walang papasok na mabait sa langit. Ang papasok sa langit, yung mga masasama na naging matalino, hindi tanga. Yung mga tanga, walang kaisipan ng Diyos yun eh. Pero yung matatalino, yun ang giging talagang matuwid.
Dahil kaisipan ng Diyos, ang kaisipan na niya. He is being born of the Spirit. Isinilang na siya sa ibang katao. At ang sino man na kay Kristo Jesus, bago nang nilalang. Lahat ng bagay pawang nawala na, binago na. At aking palalakarin kayo sa lahat ng aking, at inyong iingatan ang aking, at inyong isasagawa. Kita mo, perfect magagawa mo. May bunga ka na sa ikababanal. Romans 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan. So, laya na tayo sa kasalanan, ha? Hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo anak ng demonyo. Kasi yung lahat ng anak ng demonyo, alipin ng kasalanan yun. Si Satanas ang unang-unang na alipin ng kasalanan, naging Diyos siya eh. Siya yung kumain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali. Tingin niya, tama ang ginagawa niya, kaya yun, nadisgrasya na. Hindi na pwede patawarin yun. Kasi alam niya yung ginagawa, intentional foul eh, out of the game. Datapwat ngayong laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong sa inyong bunga sa ikababanal at ang wakas nito buhay na ba? So mayroong bunga sa ikababanal. You have the fruit of holiness. Meron kang bunga. Susupling sa iyong buhay ang isang bunga. At ang bunga ng Espiritu Santo mananatili sa iyo. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinod, self-control, pagtatapat, gentleness, everything na bunga ng Espiritu Santo nasa atin. Ang i-maintain mo, yung bunga ng Espiritu na yung manatili. John 15:16. Ako'y hindi nyo hinirang. Ngunit kayo hinirang ko at aking kanyong inihalal. So hindi natin hinirang ang Diyos. Hinirang tayo. Bakit? Alam na ng Diyos ang lahat ng bagay. Kilala niya tayo na anak niya tayo. Bagamat nadumihan tayo nun, puti yung tupa, naging kulay ube, madumi, nalinis na tayo. Puting-puti na tayo ngayon ulit. Malinis na malinis. At hinirang mo kayo. So hindi natin hinirang ka dyan. Hindi natin inihalal na Diyos. Inihalal tayo. We are called, we are chosen, and now we are being faithful. Binigyan niya na tayo ng espiritu ng katapatan para magawa natin lahat ng utos niyan. At kayo magsipagbunga. At manatili ang inyong bunga upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. So kung mananatili, if my words abide in you, you ask anything, I'll give it to you. So pag alam mo nakakasunod ka yun, humingi ka ng big time. Make it big. We have a big God. Kung humingi ka na ng big. Kasi kaya-kaya niyang ibigay lahat yan. Nilikha niya nga lahat ng provision bago tayo nilikha eh. Tinan niyo yung creation sa Genesis. Puro provision yung nilikha niya. Nilikha niya ang lahat ng mga halaman, mga puno na nagbubunga. Nilikha niya ang mga hayop sa tubig, hayop sa himpapawid, hayop sa lupa. Lahat yan, provision natin lahat yan. Bago pa niya nilikha ang tao. At kung special ang pagkakalikha niya kay Eva at kay Adan, iginawa ba niya ito ng garden? Dapat hindi naghahanap buhay ang tao. Dapat hindi masakit ang panganganak ng babae. Lahat ng supply binigay nila sa Garden of Eden. Tingnan mo, nilikha na nga ng Diyos yung lahat But gumawa pa siya ng garden to prove na mahal niya tayo. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Ang gagawin mo lang magparami. Biruin mo, napakasarap ng trabaho ng Eva at ni Adan. Mag-sex lang. Libre chibog lahat. All expenses paid. Mag-multiply lang kayo. Pero ano ginawa ni Eva? Nadaya ng ahas. Ano naman ang ginawa ni Eva? Dinaya naman si Adan. Ano naman ang ginawa ni Adan? Nagtuturo. Kung may responsibility si Adan, kaya nagkasala si Eva, hindi niya nabantayan si Eva. Pati siya nadaya ni Eva. Kaya po, hindi nyo napapansin pag may kasalanan tayo, nagtuturo-turuan. Halimbawa, may nangyari sa bahay. Ba't nabasag itong kupitan ito? Siguro ikaw, hindi, wala ako dyan, nasa kwarto ko. Ikaw siguro, yung nakabasag, sasabihin, hindi ako. Yung umutot nga lang, may umutot eh. Sasabihin, ikaw yung umutot? Hindi ako. Kaya ako, alam niyo, pag umuutot ako, malakas. Alam nila, ako na umutot. Hindi naman mabaho yung utot ko, malakas. Sinungaling lahat ng tao, walang nakaabot sa sukatan ng Diyos. Kaya kailangan pababain ng Panginoong Hesus para maging tao, mamatay sa krus at linisin ang lahat ng kasalanan. At tayo ngayon ay inihahanda na ng Diyos. He is the perfecter of our faith. Naghihintay na lang tayo. Yun ang mahirap naman, yung paghihintay. Kaya nga,
The secret of life is enjoying passing the time. You've got to learn waiting time. Kailangan matuto tayong maghintay kasi napakahirap sa lahat ng maghintay. Yan pa naman ang kahinaan ko. Alam nyo, napakahina ako sa paghihintay. Ayoko naghihintay. Pag nga ako bibili ng maintenance sa Mercury, alas 6 pa lang, nandun na ako. Para ako lang ang bibili. Ayoko nang may pila. Pag halimbawa, bibili lang ako ng isang bagay, may pila, hindi na ako bumibili, maalis na ako. Gusto ko ako lang ang bibili. Pag kami nagmo-mall, nagpupunta kami sa Opus. Wala ang katao-tao doon, bagong mall yun eh. Pag dito sa Mega Mall o sa Robita, sa katerba tao dyan. Pumupunta kami sa konti lang ang tao kasi kailangan maglakad-lakad. Hindi ako nakakalakad kasi. At least nakakalakad-lakad pa rin ako, nakaka-bending pa ako. Pero yung spinal ko talagang nagde-deteriorate na. Lahat ng tumingin dyan ng mga ortho, espesyalista. Gusto nila kumita lagi sa akin. Hindi naman sila kumikita. Kailangan mo na ipa-opera yun. Yung 5 disc. 3 sa cervical spine, 2 sa lumbar spine. Magkano isa? 350,000. Ay di 1.7 million. Sa isip-isip ko, Panginoon, kahit bigyan mo ako ng pera pampa-opera, aasa lang ako sa iyo. Hindi ako magpapa-opera. Gusto kong ikaw ang magpagaling sa akin. My body will heal my body. Yan ang faith ko, Lord. Aabutin na ako ng rapture na ganito. Nakakalakad pa naman ako, nakakatayo pa naman eh. Marami nga lang may support sa knee, support dito sa bewang. Pero nakakalakad pa ako ng 10 minutes hanggang doon sa bibliothèque. Nakapag-i-stretching pa rin ako. Okay na yun. Buhay naman ako eh. It's better, a live dog is better than a dead lion. Ang lion ka nga, ang lakas-lakas mo, patay ka naman. Eh dito na sa aso na buhay, nakakahinga pa, pwede pang maging leon. Kasi lahat naman tayo baluktot eh, bakit tayo natuwid? Ang Diyos ang gumawa. Lahat tayo kulang sa bilang, bakit tayo nakompleto? Diyos ang gumawa. Walang imposible sa Diyos eh. Nothing is impossible to God. Nagagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya manalangin ka, hingin mo ang mga imposibleng bagay. Think big, ask big, yung mga imposibleng bagay. Itong hinihingi ko sa Diyos na ito ngayon, imposibleng bagay ito eh. Sinasabi na lahat ng mga expert sa buto eh. Sa spinal cord, kailangan ng operahan yan. Buti nakakapagsintas pa kayo ng sapatos. Oo, pero hirap na hirap. Kasi yung tutungo, kaya ako nang bumalabag yan, di na sumabog yung nguya-nguyaan ko. Tumungo na ako kasi nasa labid na ako eh. Tumungo na ako, wala nang lakas ang, kaya yung basag ang nguya-nguya ako dito. Kaya ngayon, sobrang ingat ako pag nalakad. Buti na lang, may ministering angel. Kasi yung maglakad lang ako dyan sa kalye, pwede na ako mamatay. Isang balentong ko lang, pwede na ako mamatay. Pero binubuhay pa ako ng Diyos, may plano pa eh. Sabi ko, Lord, nasa iyo yung buhay at kamatayan ko. Basta ikaw ang bahala. Alam ko, ikaw ang bahala sa buhay ko. Basta I believe. Hindi ako matatakot, Lord. I believe. Kasi awat habag lang lahat ng bagay. Ang dami natin nakikita, malalakas eh, patay na ngayon eh. Mayayaman pa, patay na eh. Ba't tayo binubuhay pa ng Diyos? Kasi may plano pa ang Diyos sa atin. Inihahanda pa tayo sa kaligtasan ng ating galang. Ngayon, kung meron mang mamamatay sa atin, kalooban na rin ng Diyos yun. Baka may masama pa kang nangyari sa matuwid. Kaya sa patay man o sa buhay, tayo kay Kristo. Yun ang importante. Tinawag tayo, pinili tayo, at ginagawang tapat tayo. Ang importante ngayon yung espiritu ng katapatan. Yun ang pagtatagumpay. Sabi sa Revelation 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. Yung mga apostoles ni Satanas, makikipaglaban niya sa kordero eh. Sila'y dadaigin ng kordero, hindi sila mananalo. Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari, at ang kanyang kasama naman ay tinawag at mga pinili at tapat, mananaig din. So yung tinawag, yung pinili, ginawang tapat, mananaig yun, overcomer yun. I believe ma-overcome ko to. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi na ako o-operahan, okay na to. Ang importante, nakakalakad. Bakal pa ako ha. Bakal yung kaliwa ko pa ha. Pagkatapos, yung tuhod ko naman dito, may osteoporosis sa kanan. Talagang binabalda, dinidismantle ni Satanas sa katawan ko eh. Katawan ko lang naman yan. Yung espiritu at kaluluwa ko, hindi niya kayang gaguhin. Yung katawan ko, kaya-kaya niyang gaguhin. Kaya pag may nahulog, hindi na ako makakatungo. Bahala ka na kasi, mawala ka pa o mawawala. Pag tungo ko, hirap na hirap ako, sumusubasub ako.
Kaya ako pag nakaupo dyan, nag-i-stressing ako dyan lagi. Ang sakit, ngayon alam nyo, ang sakit-sakit ng bewang ko, ng spinal cord ko. Sa awa ng Diyos lang talaga, I come boldly in the throne of Christ. Matuto tayong sumampalataya sa Diyos. Kasi kailan mo ba malalamang mananampalataya ka kung may pangyayari hindi ka sasampalataya? Sumampalataya ka pag may pangyayari. Tignan mo kung ano gagawin ng Diyos pag sumampalataya. Baka mamaya hindi pa natin na-experience talaga mananampalataya sa Diyos. Yung iasa mo sa Diyos ang lahat ng bagay, iaasa mo sa Diyos ang buhay mo, kapalaran mo lahat, mga anak mo, hanap buhay mo lahat. Ang sikreto dyan, alam nyo, continuous prayers. Panalangin lang. At sabi ko kay Efren, continue in prayer lang. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pag uwi mo dito, ligtas kang uwi, mabibigyan ka pa rin ng magandang hanap buhay. At darating din yung pagkakataon, bigyan ka uli ng project dun. Kung ano ang will of God, let the will of God be done sa'yo. Relax lang. Kasi ano yan in God's time God made things beautiful in His time It is the time of the Lord. Time of the Lord, kaya nga mapahalan tayo, ang time of the Lord sa akin, ayos sa grasya at habag Awat habag lang Ephesians 2. Ephesians 2, umpisahan natin sa 6. Ephesians 2, 6 to 10. At tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. So ang pinaupo doon, yung espiritu natin kasi justified. Pinabanal na espiritu natin. Kaya nasa langit na yung espiritu natin, nakaupo kasama ni Kristo. Espiritu pa lang. Pero kailangan yung kaluluwa, katawan natin, yung kaluluwa mapabanal, yung katawan palitan ng glorified. It's a waiting time. Hihintayin natin na ang kaluluwa natin mabanal, hihintayin natin ang katawan natin palitan ng glorified. So, nasa kamay ng Diyos lahat yun. Awa lang lahat yun. Upang sa panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas. Ligtas na tayo ayon sa biyaya. It is a gift. By hope pa lang yun. Kasi yung espiritu pa lang natin na nakaupo dun Darating ang panahon, yung glorified body, yung kaluluwa at espiritu na nakaupo na dun sa langit. It is time. It's God's time. Kaya magtiyaga lang tayo, magtiis na, maging tapat hanggang wakas. Alam mo naman sa sarili mo yan kung tapat ka o hindi. Kasi kinakausap mo sarili mo Lord, tulungan mo. Kaya ko to. Ako, lahat na nagaganap sa akin, Lord, kaya ko to. Magagawa ko to, Lord. Tulungan mo ako, kaya ko to. Nakakaya. Because you believe. Kaya sabi nung Mark 9:23, kung kaya mo lahat ng bagay may pangyayari sa sumasampalataya. Kaya ko to. Ang huling-huling binanat ni Tanik sa akin, yung poker sa game zone Binigyan ako ng 10 piso para mag-poker uli ako. No way ka, Satanas. Kahit 1 milyon na bigay mo sa akin, hindi ko isusugal ang kaluluwa ko. Hanggang ngayon, talo na siya. Hindi na siya makaporma uli. Kada ko dadaanan yung sa Gcash, titignan ko. Gusto ko papuntahin sa game so mag-poker. Kasi biruin mo, nag-poker ako ilang araw na nado ko 500. Magaling ako sa poker Kasi laki ko sa sugal Alam ko sikreto ng poker. Alam ko rin ang sikreto ng sugal. Naikukwento ko ito sa inyo. Kaso dating pagkatao na yun pinalitan na ng bago. Pero gusto ni Satanas ibalik Kasi alam na yun ang kahinaan ko Yung mainip, magsugal, yun ang kahinaan ko. Napagtagumpayan ko na yung babae, alak, durog Yung sugal, tsaka yung pagkainip. Yan niya po nayayari. Unti-unti naman nababago ko na yun. Unti-unti ako lumalakad. By the grace of God lahat yan. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So hindi yung gawa ng tao Kaya lang tayo nakakasunod sa Diyos, kaya lang tayo nabubuhay dahil sa awat habag. Naaawa pa ang Diyos sa atin. Kaya maging maawain ka rin. Maging mahabagin ka rin. Kasi kinahabagan tayo ng Diyos Kaya come boldly into the throne of grace. Kahit walang problema, kahit may problema, lapit tayo sa throne of grace. Magpasalamat ka lagi. In everything, give thanks. At mabuhay tayo sa masama man o mabuti, magpasalamat tayo lagi. Kasi yung buhay nga lang, binubuhay ka pa Yung iba nga, batang-bata, patay na kaagad
Samantalang tayo ganito. Ngayon, kung tatanda ka naman ng puro sakit, kunin na lang tayo ng Diyos. Kasi walang kwentang mabuhay na puro sakit ka. Katulad ko. Pero gusto ko pa rin mabuhay. Gusto ko maglingkod sa Diyos. Gusto ko maging pagpapala ako sa mga anak ko, sa iglesia, sa lahat ng tao. Yun ang gusto ko. Yun ang buhay ko na lang eh. Wala kwenta naman. Noon pa, wala nang kwenta buhay ko eh. Ngayon lang nagkaroon ng kwenta eh. Ngayon pa. Kaya ang ginagawa ni Satanas sa akin, iginugupo yung katawan ko. Kasi yun lang ang kaya niyang gawin sa akin katawan eh. Hindi siya makasingit sa espiritu at kaluluwa ko. Ano siya, blankado siya lagi. Deleted siya lagi. Hindi ko pinipindot yung link papunta sa kanya. Baka scammer eh. Huwag kang pipindot ng mga link. Tiyak yung mga scammer pag may link. Yun ang paraan nila eh. Ang gagaling ng scammer, ano? Napakahusay ng talino ng mga tao ngayon. Pinagsasama na nila ang electronics tsaka tao eh. Bionic na. Gumagawa na sila ng mga Android na bionic. Sa Japan, pag nagpunta ka, ang serve na ito, mga robot na nga. Ang kalaro ng mga anak nila, puro robot eh. Meron ako napanood sa Netflix yung Cassandra. Siya na ang namahala doon sa bahay nila eh. Kasi ang program na inilagay sa kanya, pangatiwaan niya yung pamilya niya. Namatay na. Ayun, no? Tuloy pa rin siya. AI. Ang nag-ahari AI. Yung robotic na si Cassandra. Panoorin niyo sa Netflix yun. Malapit na mangyari ngayon yan. Hindi nyo napapansin kahit sa Messenger, sa Facebook, AI na mamahala sa atin. Ang kulit. Kahit ayaw mo, nagsusumingit. Marunong pa siya sa atin. Darating ang panahon, pwedeng ganyan eh. Yung AI mamahala. Kaya nga, all over the world, talagang halos puro computer-based, di ba? Puro AI na ngayon eh. Kaya pag-aralan mo yung mga AI, kung paano natin malalabanan yung mga... pag ako nagbukas ng Messenger, mag-search lang ako, lalabas yung AI. Napuwisit ako sa AI. Sa Meta AI. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihandaran ng Diyos ng unang upan ng ating lakaran. So, awat habag ng Diyos yun. Ang plano ng Diyos sa atin, nilikha tayo para kay Kristo Jesus sa mabubuting gawa. Na ang lalakaran natin, Word of God, buhay ni Kristo ang magiging buhay natin. A new resurrected life, the life of Christ. Kaya sino man nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. So, paniwalaan mo yun. Pag may kasalanang ilalagay si Satanas, bagong nilalang ako, no way ka. Kaya sabi, submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. Kung gusto mo magpalayas ng demonyo at kasalanan, submit to God. Paano to submit? Believe in the Word. Sabihin mo. Kasi ano yan eh, sword of the Spirit yan eh. Nakipag-isa ako sa Panginoon Jesus, bago ako nilalang. Lumayas sa Satanas, in Jesus' name. Nung naglalakad nga ako kanina, meron pusang ang lead, susunod-sunod sa akin, kamutik na ako mga-aksidente. Pinayas ko, in Jesus' name, lumayas ka! Yung pusa, sunod na sunod sa akin. Ay ko, nagpadalas yata. Kasi pag nagkamali ako, pwede ako mabalabag, ma-aksidente. Talagang hinangarang ako ng pusa. Ay ko, Satanas, magpapadala ka ng pusa. Dapat tigre, matatawa. Pusa ito. Pinalayas ko pa rin. Pag may napapansin kayong dapat palayasin sa pangalan, palayasin nyo. Gamitin natin yung biyaya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya tayo nilakipan eh. May power tayo, mga kapatid. Gamitin mo yung power. Takot si Satanas dyan kapag alam natin may power at ginagamit natin. Sabi sa Ephesians 6. Umpisahan natin sa 11. Ephesians 6:11. Magbihis kayo ng buong kagayahan ng Diyos. So, sangkapan daw tayo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo isinugo sa atin, sasangkapan tayo ng mga whole armor of God. Upang kayo magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Para maging matatag tayo matibay, lahat ng tukso niya, kaya natin. Tignan mo si Jesus Christ, lahat ng tukso. Ano yun eh? 3P. Ang una, provision, di ba? Tinukso ni Satanas si Jesus, provision, pagkain. Gawin mo tinapay yung bato. Gusto ni Satanas mag-illegal ka para makakain ka. Hindi siya nakalusot doon sa provision. Ano sumunod? Protection. Kaya tumalong ka sa templo, sasaluhin ka ng anghel eh.
Oh, di ba? Ang gusto natin, protection. Paano ka po proteksyonan ng Diyos kung hindi ka sumusunod? Pag sumusunod ka, protektado ka ng Diyos, yung mga ministering angels mo gagawa. Ano sumunod? Prosperity. Kayamanan. Sabi ni Satan, ay ano, nasa akin na lahat ng kayamanan, kunin mo na yan. Sumamba ka na sa akin. I will only worship God alone. Kita mo, yan din ang pagtukso sa atin eh. Provision, protection, tsaka prosperity. Ang gusto ng tao, sumagana siya, yumaman siya eh. Dapat yumaman ka sa pananampalataya, sumagana ka sa mabuting gawa. Kasi iiwan naman lahat yan eh. Iiwan lahat yan eh. Kaya kung kailangan na ang ating kaluluwa mapabanal ng lubos, napapabanal ang kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod. Magsanay kayo sa kabanalan. Ibig sabihin, magsanay ka sumunod sa Word of God. Kasi pag Word of God sinusunod mo, you are in faith, nasa pananampalataya ka. Nabubuhay ka sa pananampalataya. Kaya wala tayong gagawin kundi magpakabanal mo na to the last days of our life. Luke 1:75. Na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating mga kaaway. Kasi ligtas na tayo eh. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. We are free from the law of sin and death. Mamatay ka man, mabubuhay ka muli. Ang kasalanan, yung tukso, hindi naman kasalanan yun. Para magkaroon ka ng kasalanan, tutuksuhin ka ng kaaway. Eh, nakaligtas na tayo dyan eh. At nagkakasala lang tayo pag nadadala tayo ng lumang pagkatao. So, ang pipigilan mo, yung katawan. Yung lumang pagkatao mo, outside man. Yan ang outside man, yung katawan eh. Nandyan lahat na, pipigilin mo yan. Susupilin mo yung katawan na yan dahil nandyan ang kasalanan. Control the flesh and live in the spirit. Yamang naligtas tayo sa kamay ng ating kawa ay paglingkuran natin siya na walang takot. Sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. All the rest of our life. So may natitira pang buhay sa atin eh. Marami pang buhay, marami pang taon. Wala kang gagawin hindi maglingkod. Yung madalas ko sabihin sa inyong revelation ko, yung 40-40-40. Yung 40 years na life natin, atin yun. It is a gift of God. Kaya sabi ng Diyos magsaya ka sa mga labor mo. Sige, kumain ka, uminom ka, magala ka sa Panginoon. It is a gift of God. Part ng buhay mo yan. O ano sumunod? Nagawa natin ang lahat ng dito sa lupa. Yung next 40 years na tinawag tayo. Sumang-ayon tayo, tinawag tayo, tinuturuan tayo, ginagawa tayo mga alagad ng Diyos. Ngayon, alagad na tayo ng Diyos, pwede na maglingkod. So, pag yung last 40 years natin, paglilingkod na yon. Kasi 120 lang ang taon ng tao. Huwag kayong maniniwala sa Guinness Book of Record na may nabuhay ng 121, 22, pataas. Kasi nungalingan, pwede ba mabago ang Word of God? Hindi pwedeng mabago ang Word of God. Nasa Genesis 6:3 yata yan. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu hindi makikipagpunyagi sa tao. Magpakailanman. Sapagkat siya'y laman. Gayunman, magiging 120 taon ang kanyang mga araw. So laman eh. Hindi nyo napapansin ngayon sa internet, nandun lahat yung mga ads ng pagpaalis ng mga wrinkles. Di ba? Nakikita mo, pinahiran na wala. Kung maniwala dun, camera tricks lang yung mga yun. Pwede ba namang nilagyan mo yung kulubot ng mukha mo, maya wala na? It's impossible, walang ganun. Pwede, anamahin mo, operahan mo. O kaya sunugin mo na. Pero pinahiran lang yung wala na yung kulubot eh. Paano magyayari yun? Practical lang. Ay para bumili ka. Pagbili mo nga naman, kasi tumatanda na tayo. Papaganda ka na uli, papapogi. Natural sa matanda yung para malaman mo kung matanda na tao, nagkakaroon ng lambe. Yung leeg lumulundo yung balat. Parang pabo, nakakita ba kayo ng lambi ng pabo? Kaya kapag nauubos na yung
Yung collagen eh. Kaya dapat kumain ka ng maraming paa ng manok. Maraming collagen yung paa ng manok. Ako yun ang binibili ko sa palengke, paa ng manok. Tapos lalagyan mo lang yung gagawin mong ano, yung parang tinola. Bawang, sibuyas. Damihan mo yung bawang, damihan mo yung sibuyas. Marami. O tapos isasangkutsang mo doon yung paa ng manok. O tapos pakuluan mo ng todo para malambot. Mahusay yan sa ano, sa collagen. Madaming collagen yung paa ng manok, mga kapatid. O bago tayo magpunta ko sa paain mo na.